Following the widespread flooding in Metro Manila this Monday due to the southwest monsoon or habagat, President Ferdinand R. Marcos Jr. personally looked into the situation in the affected areas after he led a situation briefing at the MMDA. According to him, 201.7 millimeters of rain fell within 5 hours on Monday, or 44% of the rainfall brought by Typhoon Ondoy within 24 hours. He said this is equivalent to nearly 50,000 Olympic-sized swimming pools, which is why flooding could not be avoided. But the president insisted that there has been an improvement in the receding flood waters. Nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw wala na. He said this is the result of the government's measures to address flooding such as dredging, expanding and repairing drainage systems, and ensuring that all pumping stations are operational. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba diyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. The government is also in discussions with engineering company Haskoning from the Netherlands to develop nature-based solution projects that will address flooding. These include catch basins that can harness rainwater for other uses instead of letting it go to waste. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. The president said the detailed engineering of the project is expected to be completed before the end of the month. He said this will be prioritized so its impact can be seen as soon as possible. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. Malacanang also said the Estero Rangers and River Warriors led by the DNR continue to clean and monitor rivers and esteros. Meanwhile, the DPWH continues to conduct inspections in affected areas to identify and implement solutions. The DILG reminded provincial disaster risk reduction and management offices to continue coordinating with their national counterparts for proper reporting. The Health Department is also on alert. Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. As of now, the DSWD has released around 2.3 million pesos in assistance to affected individuals, while the government has around 832 million pesos in standby funds, according to Malacanang. The rainfall, however, has been beneficial for dams and irrigation. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Kenneth, pasyente for the nation.